Kung ganun, nagpalusot lang si Bersamin, Boss Buds, hindi niya sinagot point by point. Panlilito po yung ginawa nila, no? Panlilito po. Pero pwedeng nakita, ganito kasi, tama naman yung sinasabi ni Bersamin na walang blanco ron sa GAA. Talagang walang blanco. Baka nga nakarating sa kanya yung BICAM committee report na meron na eh. Alam niyo yun? Baka nakarating kay BBM, meron ng ano yun eh. Ang tanong, nung pinirmahan ng mga congressman at senador, blanco pa. Kaya, yun nga yung sinasabi na mali yun. Dapat may nakalagay doon. Tapos bahala na yung presidente kung anong gagawin niya. Kung ibibito niya o hindi. Matanda ka na ba dong? Ano namang koneksyon ng matanda sa fake news? Pwede ka maging matanda na nagpe-fake news. Pwede ka rin matanda. Ano ba ang fake news sa sinabi ko? Parang ikaw pag panglilito ginagawa mo sa kita mo, nalilito ka, di ba? Yung mga kakulto ko, hindi sila nalilito, naliliwanagan sila. Kung ikaw pat sa bilyo nalilito, kaya nga kayo hindi nagiging kulto ni Digong eh. Malituhin kayo. Di ba? Ang tawag sa inyo, hindi lang malituhin. Mang-uuto. Uto-uto. Madali kayong utuin. Sinabi lang sa inyo, red flag pa, may pirma na BICAM officer, pero incomplete ang report. O, kita nyo, may nakakaunawa na sa inyo. Ilang senador bang pipirma? Lahat po ng member ng BICAM, marami po senador ang hindi pumirma. Papayag ba mga senador at congressman na walang pirma? Hindi ko naintindihan yung tanong. Papayag ba na blanco? Opo, kaya nga ko question. Kaya nga sabi ni Ungab, mali ito, ngayon lang to nangyayari. Na blanco-blanco pumipirma. Kaya nga kino-question ni Ungab, papayag ba yung mga senador? Opo, pumayag sila. Hindi po lahat ng senador. Kaya nga hindi pumirma si Bato. Sino pa hindi pumirma? Mayroong mga hindi pumirma eh. Kaya iniwan na blanco para madali kayain. Huli pero di kulong. Ay, salamat. May nakakaunawa. Advance si BBM pumirma, di nagbabasa. Parang hindi po ganun ang sitwasyon. Napirmahan na po nung pumirma si BBM. Malamang na hindi pumirma si Aimee Marcos. Baka hindi po proposal. Pag proposal po, hindi niyo pwedeng pirmahan. Report po 'yun pinipirmahan. Baka proposal pa lang daw, hindi po BICAM report na po 'yun kaya pumirma sila. Okay? Siyempre, maka-Duterte nga yan, utak mo asaan. Kaya kanina inuna ko si maka-Duterte ko. Pero natuwa ako kay Marcos. Dahil sabi niya, ayaw niya ng batas ni ibibito niya. Natuwa ako. Dapat ko kontrahin ko dahil BBM, di ba? Hindi po ganun. May utak ako eh. Kayo, hindi nyo na ako makontra. Sasabihin nyo lang, maka-Duterte kasi ko, kaya ganito paliwanag. Ganyan yung pasahod ng agency namin dati, boss. Pipirmahan ng blanco para pagdating sa billing. Di ba? Pipirma ka sa blanco pero pagdating, kunwari 300 lang, 500 lang sinahod mo pero ilalagay nila 600. Nakakaunawa talaga yung mga marunong umunawa pero pag hindi talaga nakakaunawa, simple lang yung sinasabi ko eh. Kaya nga inuuna ko yung pagsang-ayon kay Marcos eh. Para hindi nila ako masabihan mamaya na Duterte ka kasi. Kaya lahat ng Marcos. Sumang-ayon nga ako kay Marcos eh. Sumang-ayon nga rin ako kay Marcos nung ayaw niya ma-impeach si BP Sara. Sang-ayon din ako eh. Questionin niyo yung mga BBM vloggers. Bakit Marcos tayo hindi natin sinusunod si BBM?
Kami nga yung tumalima kay BBM. Ayaw niya ma-impeach si Sara. Sumama ako sa rally para hindi ma-impeach. Di ba? Sino ngayon ang sarado? Kami ba? Paulit-ulit nga yung Iglesia ni Cristo sinasabi, ito pong rally na ito ay pagtalima sa panawagan ng Pangulong Marcos na unahin natin ang mga problema ng bayan. Huwag ang politikahan. Anong alam mo? Henyo po ako. Marami kong alam, henyo ko. Yung mga taga-TikTok diyan ha. Mag-likes, mag-heart kayo diyan. Kayo naman po mga taga-YouTube, alam niyo na, magpakapilang tayo. Mag-likes tayo. Oy, 1,000 likers na tayo. Magpakape po kayo at naiiwan po yung pangkape natin. 3,000 tayo ngayon. No? Yung pangkape natin. Bumaliktad ka na, boss? Oo, bumaliktad na ako eh. Naniniwala ako kay BBM na hindi dapat ma-impeach si BP Sara. Kaya sumuporta ako sa rally. Tirahan na nila PRRD kasi na-booking ang budget. Wala na lang laman. Punkhead, dead punk. Kahit ang Kongreso hindi pinapakita ang BICAM dahil na-booking sila. Ang BICAM report ay hindi pa JA. Ang kino-question ay pwede ba isubmit sa President ang BICAM report na may blanco? Hindi po. Yan ang sabi ng dating chairman ng Committee on Appropriation, si Ungab. Kaya sinabi ni Ungab na mali, na may blanco yung BICAM. Sinabi rin ni Ungab, hindi kasi kayo nakikinig eh. Pinakinggan ko ulit si Ungab. Pagkatapos yung huling sentence ni Ungab, sabi niya, tapos pagdating sa BICAM, meron ng figure. So, si Ungab mismo nagsasabi sa JA pala, pagdating sa JA, meron ng figure. So, ibig sabihin, yung kino-question nila Ungab, yung BICAM report. Yung pala yung sabi ni Aimee na bakit siya pipirma sa blanco at kulang-kulang na dokumento. Correct. Bakit Chinese na may malaking control sa NGCP? Badong henyo. Aba, tanong nyo po sa gobyerno natin, bakit nila pinapayagan? Di ba? Ayan ang problema sa inyo eh. Gobyerno po to ni Marcos. Sisisi nyo na naman sa Duterte. Ayun naman, no? Yan kasi ang problema ng mga taong sumuko na kayo na walang kakayahan yung presidente nyo. Naawa ko sa mga argumento nyo eh. Bakit kontrolado na ng NGCP ang China? Kung totoo yan, kawawa naman tayo. Hindi kaya ng presidente nyo. Natin ngayon. Ibang bansa ang may control ng NGCP. Akalain mo yun? Bakit nyo, alam ko na naman niya, isisisi nyo na naman sa Duterte. Wala ba talagang kakayahan? Sabihin nyo na lang, inutil kasi. Kaya namin sinisisi lagi si Duterte. Kasi kung pinamana niya, walang problema. Alam niyo, NGCP. Nariyan na yan nung minana yan ni Marcos. Lahat ng matuklasan niya dyan, baguhin niya kung anong mali. Kung hindi niya kayang baguhin, anong problema ngayon? Hindi pala kaya ng presidente niyo maging presidente. Akala niyo ba nakakahiya kay Digong yan? Kung ngayon niyo natuklasan na kontrolado na pa ng Chinese? Pati Pogo. Walang problema kay Digong. Ngayon nagka-problema, isisisi kay Digong. Kasi panahon daw ni Digong dumami yung Pogo. Halimbawa po, natuklasan natin, ano yung problema ngayon? Merong mga pulis na involved, di ba? Sinasabi ng Quadcom, may mga pulis na involved sa droga, di ba? Sisihin natin si Emilio Aguinaldo. Abadong, bakit? Kay Emilio Aguinaldo nang galing yung mga pulis eh. Siya nagtatag ng mga pulis eh. Yun yung logic nyo lagi. Kay Digong yan, kay Digong yan. Kaya si Digong ang sisihin natin.
Pucha, kay Digong dumami yung Pogo, sisihin natin si Digong. Eh kung ngayon kayo may problema sa Pogo, nung panahon ni Digong, nagbabayad yan ng buwis. Nung panahon ni Digong, sumusunod yan sa batas. Bro, fake news, pinakikita ni Digong, may mga post original, wag kang pauto. Jigger 0162. Fake news ka pala eh. Jigger, alam mo, ang sinasabi, eto ang linaw, pinanood ko uli. Kasi si Ungab nga yung source ni Duterte, di ba? Si Ungab. Pinapakita ni Ungab, blanco to. GAA yung pinag-uusapan, ay yung sinasabi ni Bersamin tsaka ni BBM, GAA. No? Yung pinapakita naman nila Ungab, BICAM report, magkaiba yun. Ang sinasabi ni Ungab at ni Duterte, may mga blanco sa BICAM report at yan ay bawal mong ipasa o pirmahan ng blanco. Pinirmahan pa rin at binigay kay Pangulong Marcos. Fake nga yung pinakita ni Digong, hindi mo ba magets? Di talaga makaunawa. Mahirap talagang ipaunawa. Pat Sabilio, ikaw na nga. Ikaw na nga magpaliwanag sa kanila. Hindi lang po pinakita ni Digong, yun mismong video ang pinanood ko ulit. Gusto ko kasing tignan kung JA ba yung sinasabi ni Digong at ni Ungab. Ang source ni Ungab, na source ni Digong, ang sinasabi BICAM. Doon mismo sa video na yun, sinabi na ni Ungab na sa BICAM may blanco, pero sa JA meron ng figure. Mali yun. Dapat sa BICAM pa lang may figure na, hindi lang sa JA. Yung kung paano nagkaroon ng figure ng pagka-blanco, yun yung kino-question nila. Kasi ang second the motion naman ni Tatay Digong, pag bilinangkuhan mo yan, para ka nagbigay ng checking blanco. Napakahirap maintindihin. Si Pat Sabilio, hindi niya na maunawaan yan. Talagang sarado na utak niyan eh. Basta Duterte, mali na kagad sa kanya. Ako nga yan yung pagkakaiba ng mga henyo at mga nagkukunwaring matalino. Yung mga henyo, kinikilala kung mali sila. Kita nyo, hindi porket Marcos, tinututulan ko na. Ano sabi ni Marcos? Sinusuportahan ko. Dalawa na. Nakakadalawa na si Marcos sa akin. Una, yung impeachment ni BP Sara. Sinusuportahan ni Marcos na wag ma-impeach. Approve. Kahit na Marcos pa yan, kahit anti-Marcos pa ako, yung sinabi niya na dapat hindi ma-impeach si BP Sara, approve sa akin yun. Eto pa isa. Yung kay Hontiveros. Yung batas na Hontiveros. Naihanda ko raw ang sarili ko dahil ididemanda ko ni Pat Sabilio. In conclusion po, para po sa mga bagong pasok, no? Ang pinag-uusapan po, inakusahan ni Ungab kasama ni Tatay Digong na may mga blanco na pinirmahan yung mga congressman at mga senador sa BICAM report na pinasa kay BBM. Bilang sagot naman ni BBM at saka nito ni Bersamin, wala raw blankong pinirmahan si BBM. GA yung pinirmahan niya eh. BICAM yung sinasabi. So may dalawa pong dokumentong pinag-uusapan. Ang sinasabi ni Ungab, yan din yung sinabi ni Ungab eh. Pagdating sa JA, meron ng figure. Ang kino-question niya, paano nagkaroon ng figure yan? Blanco sa BICAM. Ibig sabihin, it's either habang papunta sa palasyo, may naglagay na, or sa palasyo na nilagyan. Di ba? Sinira ni Tatay ang Pilipinas. Kung sinira ni Tatay ang Pilipinas, hindi dapat nanalo yung anak.
Ayaw ko ng pagbintangan kasi nakakahiya na. Nahihiya na rin si BP Sara. Ang nagpanalo kay BBM si BP Sara. Kung totoo yung sinasabi nyo, parang si Pinoy, di ba? Si Marojas, napakalakas ni Marojas eh. Si Marojas, napakaraming pera. Pero dahil isinusuka si Pinoy, hindi nanalo si Rojas. Kay Duterte dan daw, sinira ni Duterte at bilang ganti kay Duterte sa pagwasak niya sa Pilipinas, nagkamit ang kanyang anak ng pinakamataas na boto sa buong kasaysayan ng eleksyon sa buong Pilipinas. Buhat pa ng panahon ng unang presidente ni Emilio Aguinaldo. Isang magdadalawang-daang taon na nakakalipas. Pinakamataas na nakamit ng anak ni Duterte. Winasa kasi ni Duterte ang Pilipinas, eh, no? O, eto ang tunay na ng wasak sa Pilipinas. Pagkatapos mapalayas ng mga Marcos, immediately ba may nanalong Marcos na presidente o vice president? Tumakbo ba si Imelda na presidente? Ilang beses pong tumakbo? Nananalo ba? Hindi. Gusto nyo ng ganyang usapan, eh, di ba? Ganun po yun. Kung totoong winasak ni Marcos ang Pilipinas, kung totoong winasak ni Duterte ang Pilipinas, hindi sana nanalo si Sara Duterte. Ito ang tunay. Winawasak ninyo si Sara Duterte pero nakatayo pa rin. Nakatayo pa rin. Hindi nyo kayang ibagsak dahil mahal ng tao si Tatay Digong. Sabay-sabay apat iniimbestigahan. Ang punot dulo si Tatay Digong ang babagsakan. Napabagsak ba nila popularity ni Digong? Hindi pa rin. Noong nagsalita si Digong ngayon, nataranta na naman sila lahat. Si Digong na naman ang mga pinag-uusapan. Yan ba ng wasak sa Pilipinas? Mahal ng tao si Tatay Digong. O sindikato pala si Digong. Kaya pala siya nag-conduct ng war on drugs. Hindi talaga, no? Ang hirap nila i-reconcile sa utak nila, no? Baliktad yung mga utak ng mga to. Sabi ng presidente natin, si BBM, wag nating impeach si BP Sara. Ang sabi ng mga followers ni BBM, impeach BP Sara. Ang sabi ng mga follower ni Digong, suportahan natin si BBM na wag impeach si BP Sara. Baliktad eh. Yung mali, tinatama. Yung tama, minamali. Nag-conduct ng war on drugs. Kaya nag-conduct ng war on drugs kasi drug lord yan. Drug lord, nag-conduct ng war on drugs. Okay. Di ba? Binubobo mo na sarili mo. Sa Quadcom nga, maangal. Dahil pinapatay daw yung mga drug lord. Sino ba yun? Si Espinosa, nasa pinapatay pa. Yung tatlong inchik ba yun? Hindi ko na maintindihan talaga kung saan kumukuha ng mga datos itong mga to. Kung naliliitan pa kayo sa mga drug lord, ano na gagawin natin sa buhay natin? Talagang wala na talaga. Diyos na mas mataas dun eh. Kaya sa kanila, okay na nilang lokohin yung sarili nila eh. Pero eto natitiyak namin. Ngayon, araw-araw, meron tayo, di ba? Adik na maril, 3 patay. Adik ng gahasa ng lola, 84 years old, bedridden. May namugot ng ulo. May mga kung ano-anong rape na naman. Kailan po nagaganap yan? Paglaganap ang droga. Kaya mahirap kayo kausap. Kayo po ang pinakamadaling utuin sa lahat. Walang nagagawang kasalanan tong gobyerno na to. Alam nyo kung bakit?
Sitahin mo sila, isisisi kay Duterte. May droga ngayon. Si Duterte kasi ang lord of all drug lords. Hindi mo na maintindihan. Pag wala ka na sa katotohanan, tinatanggap mo na lahat ng tama ay mali. Ang mali ay tama. Walang kasalanan to si Marcos. Hindi ba kayo apektado ng mga pagtaas ng presyo? Mura ba bigas na benta sa'yo, Patsabilyo? Sagutin mo lang ko, mura ba bigas bili mo? Lahat ng mga binabato kay BBM, ibalik nyo kay Duterte. Nasaan ang pinagbentahan ng ginto? Bakit may Mary Grace Piatos? Nasaan dinala yung 117 ng PDIC? Merong 125 si ano. Nasaan ng kahit na anong hanapin mo sa kanila, ibabalik lang nila sa Duterte. Paulit-ulit lang tayo dyan. Oo na, mas mahal na kay Duterte ang bigas. Nagmura ngayon ang bilihin. Okay na yan. Ano pa gusto nyong aminin namin? Mali kami. Tahimik ngayon. Walang droga ngayon kay Duterte. Puta, nagkalat. Yung ba gusto nyo? Ang dami napapatayo ngayon. Dami, sangkatutak. Kay Duterte, wala. Lahat yan, mali. Mali kami lahat. Tayo nang mali. Puta. Yung mga 10 taon ng ano, hindi totoo yan. Ngayon lang naganap yan 10 taon. Kay Duterte, 1 taon lang ang passport. O ano na natin, lupitan na natin. Panahon ni Duterte, 1 buwan lang ang passport. Ngayon, 10 taon na. Para maging masaya na kayo. Nagsasabi kami ng katotohanan, mahal ang bigas ngayon. Bakit kay Duterte ba mura? Puki lang. Para mga baliw na kausap eh. Asan yung pinagbilan ng ginto? Sige, asan ang pinagbilan? Bakit may Mary Grace Piatos? Asan na yung ano? Puta, lahat ng ano mo, ibabalik lang. May 51 million si, 51 billion. Wala na kayong sasagutin kasi kahit wala kayong proyekto, walang proyekto si BBM. May traffic ah. May traffic ngayon sa Davao ah. Talo kayo. May traffic sa Davao ngayon. Sa Maynila, wala. Hindi kami taga Maynila. Hindi namin nakikita. Naka-helicopter kasi ako. Pag EDSA, dadaan ako. Ang traffic sa EDSA, walang traffic doon. Naka-helicopter kami lahat. Mga buang na lahat eh. Hirap nyo kausap. Nagsasabi kami ng totoo, mahal ang bigas ngayon. Mahal din naman kay Duterte. Di mas mura na ngayon. Mas mura na bigas ngayon. Kung si BP Sara ba ang presidente, magmumura ba ang presyo ng bigas? Hindi po naging presidente si BP Sara. Ang hirap sagutin nung kung naging presidente. Pero isa lang titiyak ko sa inyo. Kung presidente si BP Sara, wala na tayong problema sa insurgency ngayon. Kung presidente si BP Sara, wala na tayong problema sa droga. Kung presidente si BP Sara, ang dami ng pinapatayo. Nagsipasukan na sa atin yung mga investors. Nung panahon po ni Tatay Digong, tanongin niyo po yung mga investors natin, lalo na sa stock market. Ang dami pong kumita sa stock market nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon po, durug-durug ang ating stock market. Ngayon, yung presyo ng bigas, ang hirap sagutin na definite, di ba? Nag-i-imagine lang tayo. Pero yung natitiyak ko po sa inyo, hindi po papayag si Inday Sara na may NPA pa rin. Hindi siya papayag na meron droga pa rin. Tutuloy niya eh. Yun na natitiyak ko sa inyo. Isa pa matutuloy, yung mga build projects ni Tatay Digong, sinakaporma na yan eh. Alam niyo yung Mindanao Railways? May budget na, may naaprobahan na, may budget na lahat. Ipapollow up mo na lang yan sa kaibigan mong China. Kaibigan natin ng China eh. Kaibigan din natin si Donald Trump. Imbitado. Tinitiyak ko sa inyo, imbitado si BP Sara. Tinitiyak ko sa inyo, dahil tropa si Donald Trump,
si VP Sara at si Elon Musk. Mag-invest dito si Elon Musk. Maraming investors. Yan ang matitiyak ko sa inyo kung presidente. Pero bigas, hindi ko matitiyak. Kasi may, kumbaga, alam niyo po, sa ganun yung pagkakaiba. Ang lawak ng pananaw natin pag panahon kung si VP Sara ang presidente. Ang lawak na nararating ng Pilipinas. Hindi na natin pinoproblema yung mga presyo ng bigas, presyo ng mga bilihin kasi pag-unlad na tayo eh. Nasa pag-unlad na tayo eh. Kaya natin pinoproblema yung maliliit na bagay. Tulad ng presyo ng bigas, presyo ng kamatis, presyo ng kung ano-anong bagay. Kasi nga maliitan tong mga nasa gobyerno. Maliliit lang ang kayang lutasin. Napakaliliit lang ng mga proyekto. Alam niyo yun, walang katuturan yung mga proyekto. Mamigay lang ng ayuda. Pila kayo. Yun lang po ang kaya eh. Pagtalunan yung nakita ko po sa aktual yan eh. Nung nagmahal po yung presyo ng itlog, pumunta si Martin, tumingin ng 2 itlog. Sabi ni Martin, no, naalala niyo tong tagpo na to? Naroon siya sa palengke, tinignan niya yung 2 itlog. Kinabukasan, may panukala yung isang congressman. Sabi ng isang congressman, tinatanong, ano ba mas maganda sa itlog? Kikiluhin o titimbangin? Sabi ko, putang, napakamaliitan. Sa totoo po, ang ginagawa niyo po, pati mga tanong niyo, maliitan. Di ba? Kung natapos ba ni Duterte yung mga may traffic pa ba? Sisihin natin kay Duterte yan, hindi niya natapos yung traffic. May brownout ba? Kasi si Duterte, hindi na gano'n lang. Wala kaming kayang gawin eh. Ang liliit ng pinoproblema namin, kamatis lang. Tapos ibabato nyo sa akin. Pag ba si President natin, si Sara, mura bigas? Hindi mo maiisip yan. Kasi nung panahon ni Duterte, hindi tayo nag-isip ng presyo ng bigas. Nalulula tayo. Putang gandang proyekto nito. Nawala ng traffic. Nasa taas ka ng highway. Ngayon, mga pinoproblema natin yan. Ano ba maganda? Kikiluhin ba yung itlog o titimbangin? Per piraso ba o per dosena? Ayan. Kaya yan tanong nyo, no? Kung si Sara Duterte po, ang presidente natin, hindi po natin pinagtatalunan yung mga maliliit na bagay. Ang pinag-uusapan natin ngayon, sinong mga kumpanya ang papasok, ilang milyon ng mga turista. Malalaki. Kaya tayo nagkukwentuhan dito kung may pirma ba o wala. Dahil panay walang katuturan. Ang liliit. Nagrally ba yan? Minority yan eh. Magrarally rin ang majority. Hindi, marami kami. Hindi kami nilangaw. Dami namin eh. Sabi ko, nilangaw sila. Mas marami pa nga kami nung EDSA shrine kayo. Puta, EDSA shrine ba yung pinagmalaki namin? Pinagmamalaki namin 1.5 million sa Carino Grandstand. Nasagot ko ba yung sagot ninyo?
Kaya ka nagtatanong kung bakit baka alam nyo kung presidente si Sara Duterte, baka ang pinag-uusapan natin, sasama ba tayo? Magpapalahok ba tayo sa mga unang tao na pupunta sa Mars? Ganun na, pangmayamang usapin na, yung pangmayaman. Sasali ba tayo sa currency sa BRICS? O mananatili tayo sa dollar dominated? Mag-apply ba tayo sa Security Council ng pangmayamang usapin? Kung si BP Sara ang presidente natin, pangmayamang usapin ang pinag-uusapan natin. I-approve ba natin ang pagdudugtong-dugtong ng mga isla ng Pilipinas o pananatili nating magkakahiwalay for aesthetics? Ganun ang pinagtatalunan natin. Hindi yung mahal ba ang presyo ng bigas? Mumura ba? Usapin po ng pangmahihirap yan. Kaya po natin pinag-uusapan ng mga presyo ng bilihin ngayon kasi nga pahirap tayo ng pahirap. Kung si BP Sara ang presidente, ang pinagtatalunan natin, kung tayo ba ay mananatiling ganito o papunta na tayo ng federalism. Kasi magde-demand na kinakailangan na natin kasi maunlad kaming mga kami ring taga Cebu, maunlad din kami. Gusto namin kami humawak ng pera namin. Ganun na yung sinusulong. Kung ang sinusulong pa natin ngayon ay rasyon. Ayan na naman, mga China. Walang tigil na China. Baka magulat kayo sa mga ginagawa ni BBM ngayon. Nagpadala po sa China si BBM ngayon ng mga manghihikayat, no? Para po sa mga anti-China, nagpadala po si BBM ng grupo na manghihikayat ng mga Chinese businessman na mag-invest sa Pilipinas. Ini-enforce po ngayon yung kasunduan dyan sa Ayungin Shoal between Pilipinas at China. Lihim lang. Kasi nakakahiya naman, baka